mga ka-garden. Samahan niyo ako dito sa ating episode ngayon, yung pagtitimpla ng nutrient solution para sa ating hydroponics. Ito yung ginagamit para sa lettuce, sa iba pang mga tanim sa hydroponics natin. Pero pwede natin itong i-apply din at gamitin sa iba pang mga tanim. Halimbawa, yung sobra natin doon, pwede natin ibigay sa mga halaman. Ano? So, mag-uumpisa tayo sa mga kailangan natin, kung ano yung mga materials. Umpisa na natin. Unang-unang kailangan natin ay ang tatlong tubig na yan. Kasi ito, dyan papasok, dyan ihahalo ang NPK, yung nitrogen, phosphorus at saka potassium na tinatawag na NPK. Sa ordinaryong farming, ang tawag doon ay complete fertilizer. Pero sa hydroponics, iba yung tawag natin dyan, NPK. Sa pangalawa, isa sa mga basic na component ng nutrient solution ng hydroponics ay itong Epsom salt or magnesium sulfate. Yung palang NPK, balikan ko lang, ito yung ginagamit ko ngayon. Dito ko nag-umpisa sa 51126 hydroponics formula. Hindi ko muna i-expose yung brand kasi hindi naman tayo sponsored nito. Siguro later na lang pag nag-sponsor sila, tulungan natin silang i-promote. Pero sa ngayon, ito na muna ang formulation nila, 51126. Meaning 5% ng nitrogen, 11% ng phosphorus at 26% ng potassium. Yan ang formulation nito. Pero pagdating sa hydroponics, isa lang yan sa component. So itong Epsom salt, just the same, di ko muna ipapakita yung brand. Pero magnesium sulfate ito. Diba? Tapos, ang pangatlo, dyan, sa pangatlong bote, itong calcium nitrate. Wala, hindi ko nilagyan ng brand din kasi hindi tayo sponsored. Calcium nitrate para itong mga bilog-bilog na parang maliliit na alkampor. So, tatlo sila. Tigi 1 litro sila na naka-ready na yung tubig. By the way, ang gamit ko pala dyan ay tubig ulan, yung malinis na tubig ulan. Pagka wala kayong tubig ulan na malinis, pwede kayong gumamit ng yung mineral water baga, yung binibili natin sa refilling station. Para zero ppm yun. Walang dissolved solids kasi malinis. Kagaya rin ng ulan. So, ayan, umpisa na natin. So, ayan na yung timbangan para timbangin natin ang ating mga ingredient. Kailangan mayroon tayong pitsil na malinis. Lahat dapat malinis para iwas contamination. Kasi ito, kung nagkahalo-halo ito ng premature, nagkakaroon sila ng crystallization. Para maiwasan ang crystallization, nasa tama tayo sa procedure. So, ngayon, titimbangin ko, ang gagamitin natin dito ay 250 grams. So, 1/4 kilo. 1/4 kilo. Dapat 250 grams ng NPK. Tama na yan. 1/4 kilo. So, ililipat natin siya dito muna sa pitsil. Dito natin kasi sa kutukan. So, timbangin natin kung tumatama pa ba yung natira. So, 750. So, mayroon pa tayong natitira na konti. Sobra ba? Sobra? Okay na yan, may allowance. So, itong tubig na una, sa number 1 solution, ang siyang ating ipantutunaw ito. At pagka natunaw na ito, saka natin ibabalik dito sa bote. Dati ito pinaglagyan ng dating solution na ginamit ko na ibang brand.
Di ko na hinugasan kasi parehas lang naman sila NPK. So walang problema yun. Itong ginamit ko ngayon na brand, dati ko nang ginagamit. Noong una, iniwan ko muna kasi nag-try ako ng ibang brand para makabisado ko yung ibang brand. So ngayon, binalikan ko ulit kasi medyo kakatipid ako dito kasi mataas ang concentration nito. Although may kamahalan ng konti. Pero parehas lang naman ang kinalalabasan. Yung isa, mura, pero marami rin ang kailangan mo. Parehas lang naman. Pero lahat na yung data na testing ko, na formula, lahat ko yan nakasave sa database ko para every time na babalikan ko ang bawat formulation, alam ko na yung feedback. Kasi sinusubukan ko lahat. Dahil wala naman akong personal na ini-endorse na isang brand. So, kailangan pagbigyan ko lahat para matutukan ng super neutrality natin. Ang NPK, pag tinunaw, ay lumalamig ito. Parang tubig sa baso na may ito. Yun ay kadahilanan nun ay ang nitrogen din. Kasi ang nitrogen, pag natutunaw sa tubig, lumalamig. So, hindi na tayo gagamit ng imbudo. Pulsuhan na lang. May naman tayo sa pulso nung nasa laboratory kasi ako. Sa laboratory kasi ko, dati kami nagtitimpla ng mga chemical. Sa anyabang ko noon kasi hindi natatapon. So, ganito ako magtimpla ng ating nutrient solution para sa hydroponics. Isimutin lang natin yun. Pupunin natin yan. Ang gagawin, lalagyan ulit ito. Okay. Tinawin. Ulit. So, ulit-ulit lang. Maubos yan kasi yung pupunta naman sa ilalim yon. Pagka nilagyan mo ulit, ang kukunin pang tuna ulit yung nasa ibabaw na tubig. Hanggang sa maubos mo yan. Kasi, pag titimplahin mo na yung susunod na solusyon, pag titimplahin mo na yung susunod na solusyon, kailangan uhugasan ulit ang bitsil. Yun ang standard. Naman, dito sa experience ko, pag yung kasunod na solusyon, halimbawa yung Epsom salt, hindi ko na ito uhugasan muna. Kasi ang Epsom salt tapos ito, compatible sila. Yung dating nga formulation ko, pinagkasama ko na yan dyan sa isang container, yung Epsom salt at infection. Pero ngayon, minabuti kong i-separate para mas maganda yung pagtunaw talaga. Ang hindi talaga pwedeng paghaluin sa isang bote, sila at saka yung calcium nitrate kasi talagang magki-crystallize yan, mamumuo. Hindi matutunaw. Ito pa konti. Busin natin. Hindi tayo nagmamadali. Tama na siguro yan. So ngayon, talagyan na natin ng takip. Meron tayong solution number 1. Huwag muna siya sa likod. Ang susunod natin, solution number 2. Ikasan muna natin ito. So yung tinimbang natin kanina na NPK ay 1/4 kilo. 250 grams. Dito ngayon sa Epsom salt, ang titimbangin natin ay 80 grams. Yun ang ating nabuo na formulation. 80 grams lang. 80 gramos.
Yun lang. 80, 90, 100. Konting lao. So, tutunawin na natin ito. Okay muna natin dito. Okay. Sisimutin natin ang ito. Bubuhaw pa rin. Umaloy na siya. Bilis lang naman tumatuloy. Gawin natin. Bilis natin lahat dyan. Solution number 2. Ito na. Ang Epsom salt ay ginagamit din sa aquarium, ginagamit sa tanim. Meron din siyang medical application sa tao. Pero external use po nila. Pagka kasi mali ang timpla mo ng nutrient solution, ay epekto rin sa tanim. Una, hindi masarap ang tanim. Pangalawa, hindi maganda yung timpla. Dito na tayo ngayon sa pagtulong ng soil. Kasi critical to. Dito na pa na po. Tagaan nyo ng ulit. Ginawa ko kasi itong formulation nito dahil pinag-aralan ko yung behavior ng material. Dati, magkahalo lang itong 1 at saka 2 solution sa isang formula. Kaso, pag matagal na, nag-settle sa ilalim. Minsan, nag-ito yung kulay. Saka, ginagamit ko yun pagka nagtitipid ako sa tubig. Noon kasi, hindi pa ako gumagamit ng rainwater. Ginagamit ko yung mineral water. Magasto sa tubig, siyempre kasi dalawa. So ngayon, ready na ating solution 1 and 2 na compatible naman sana, pero sineperate ko talaga. Maghuhugas na naman tayo ng pitsil. Ito critical na to, hindi na talaga pwedeng maghalo. So may solution 1 and 2 na tayo. Tago muna sila sa likod kasi mayroon po tayong isa gagawin. Ito yung ay mahina na pala yung pitsil. Diba, tatahin natin. Ito yung calcium nitrate. Sa calcium nitrate, 1/4 kilo din ang gagamitin natin. Parehas lang doon sa NPK. So, hinugasan muna natin ng timbangan para sigurado wala talaga contamination. Titibang tayo ng 1/4 kilo nito. Kasi pareho procedure sa tumawag. By the way, ito palang mga chemical nito ay fertilizer, nutrient solution. Hindi naman to harmful kasi may para pwede natin makawakan. Kasi yung nandun nga sa reservoir, pwede natin lagyan ng isda. Yung una kong greenhouse, yung reservoir niya,
may gold fish. Ang purpose nun para sila yung kakain kung mayroong tiki-tiki para hindi pamugaran ng lamok. So, ito na yung 1 litrong tubig para sa ating solution number 3. Ito yung calcium nitrate. So, katapos hugasan itong pantunaw, ito na gagamitin natin ulit. Ito na rin. Ito lalamig din to ng konti parehas din sa NPK. Kasi meron din siyang nitrogen content. Kasi nga nitrate. Pero ang pinaka-kuhan niya, carrier niya, yung calcium. Ito yung nagpapatibay sa tanim para hindi siya kagadulupay tayo sa init ng araw. Nagdadala rin po ng pampatibay sa resistensya para hindi siya atakin ng insekto. At pampataba sa tanim, kailangan din natin ng calcium. Diba? Yung calcium na kakainin ng tanim, ultimately, yun rin ang calcium na kakainin natin. So, lahat tayo magdamit. Sasalin na natin ulit. Pagka lumilinaw to pagka natunaw na. Pause muna tayo kasi may kandidato nagpapatik ko. Tuloy na natin. So yan ang ating tatlong solution para sa hydroponic system ng ating nutrient solution. Baba na natin ang timbangan para magtabi-tabi na sila. Sila ng tatlo. Pero maliban dyan may pang-apat. Papakita ko sa inyo. Ito yung pang-apat na solution. Hindi na muna ako gumawa ngayon kasi may natira pa dun sa dati kong tinunaw nung isa. Ito ay iron chelate. Readily available na iron para sa tanim. So ang formulation nito sa 1 litro, 20 grams ng powder. So, madaling tandaan, parehas na procedure sa pagtunaw, 20 grams per 1 liter. Ano sila? Kompleto na sila. Ang paggamit nito sa 1 litro, kung lahat ito na 1 litro at kalahating litro nito, para sa 500 liters na tubig. So, tatansyahin mo na lang kung ilang litro ba ang tutunawin mo. Halimbawa, 100 liters. Hatiin mo ito sa 5. Isang parte ng 5 na yun. Yun ang gagamitin. Tapos, ginagamitan to ng instrument pansukat ng total dissolved solids. Yung mga yan, mayroon yan total dissolved solids na nare-register dito sa instrument na ito. Yan. Pag linubog mo to sa tinunaw na solution, mag-re-record. So, ang range ay 540 ppm parts per million hanggang 560 hanggang 840. Yun ang range para sa lettuce. Sa pechay, medyo mataas hanggang 1,000. At saka iba-ibang plant, iba-ibang measurement. Ito naman ang instrument na pansukat, yung pH meter, pansukat ng acidity, yung alkalinity, yan ang para ma-determine natin yung pH level ng solution. Kasi kailangan yan masakto mo sa range para mas mabilis ma-absorb ng tanim ang mga nutrient na yan. So sana malinaw na sa inyo ang
aking tutorial sa pagtimpla ng nutrient solution para mabuhay ang ating tanim sa hydroponics. Yung mga sobra ng tinanggal natin sa hydroponic systems na mga nutrient solution ay huwag natin itatapon sa tabi. Pwede natin gamitin pa sa ibang tanim. Gaya nito, mga seedlings at iba-iba pang halaman. Pero yung primarily paggagamitan natin ito, yung hydroponics, yung nasa doon sa taniman mismo. Yung umiikot na tubig na nagsisirculate. Gaya na pinakita ko sa iba kong tutorial. Mababalikan niyo mo. So, follow and subscribe, like, share, and comment para sa inyong mga inquiry. Willing ako na ituro sa inyo at sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat.